Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog at pag-usapan natin itong si Panyong. Si Epipanyo Labrador na siya daw ay isang army mga kababayan at ito ang kanyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kalaban. Masasabi nating kalaban sapagkat hinahamon niya itong mga kaibigan at mga kapatid nating mga Muslim, mga kababayan na tinatawag niyang muklo. Nung nakaraan na ating vlog, mga kababayan, talaga naman na napakatapang nitong si Panyong. At talaga naman na ang gusto niya ay marami siyang makakaharap. Ayaw niya ng ipa-isa-isa. Ayaw niya ng dala-dalawa, gusto niya daan hanggang sa libo. Ang gusto niyang makaharap, ganun katapang itong si Epipanyong Labrador, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, dahil sa nasusukol na at mukhang hindi ko alam meron kasi akong nakikita sa social media na medyo natitrace na daw yung kanyang exact location mga kababayan at meron nga po siyang video na napanood ko sa social media na parang lasing siya doon sa video na yon at sinasabi niya na na-trace nila yung location niya at itong kanyang asawa ay naghanap pa ng paraan para makahiram ng pera para makaalis dahil sa natatakot yung kanyang asawa na baka siya ay madamay mga kababayan. Napanood ko yun sa social media pero ngayon mga kababayan, iba na naman ang kanyang ipinalabas sa kanyang video nitong mga nakaraang araw mga kababayan At gusto kong ibahagi sa inyo at ipapakita ko sa inyo mga kababayan kung gaano kasinungaling itong taong ito Mga kababayan, eto. Panoorin natin itong bidyong ito mga kababayan na siya mismo ang gumawa nito mga kababayan Panyong, pasok! Sasabihin ko lang doon sa mga muklo, huwag kayong masyadong, baka mamaya pagkaharap nyo na ako tulad ng sinasabi ko baka mamaya lumuhod kayo sa harapan ko. Huwag kayong masyado, lalong-lalo na yung mga mukhang gusgusin na mga muklo. Isipin mo mga kababayan, napakatindi pa niyang mangusig Akala mo naman may itsura ito. Parehas lang naman kami na binukbok ang mukha mga kababayan tuloy natin. Yung mga kaaway niya kasi mga kababayan, hindi na lang yung mga, siyempre, ang unang tinira nito noon ay ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang kanyang binanat-banata noon. Pati ang aming namamahala na wala namang ginagawa sa kanya, kanyang pinagsalitaan at pinagwikaan ng sari-saring masasamang salita. Mga kababayan ngayon, dumami yung kanyang mga kalaban, mga kababayan. At ngayon nga po ay hinahanting na po siya ng buong kamusliman, mga kababayan yung ating mga kababayang mga Muslim ay pinaghahanap siya mga kababayan. Ang daming nagpo-post sa social media na gusto nilang makita ito at talaga naman na hinahamon na siya. Huwag na yung kabuuan ng Muslim, sabi nung iba. Talaga namang titignan natin kung hanggang saan ang tapang nito. Tuloy pa natin. Na hindi man lamang marunong mag-ahit ng mga balbas. Isipan nyo, hindi raw marunong ito pinapakita niya yung mga litrato ng mga sinasabi niyang muklo. Hindi raw marunong mag-ahit ng mga balbas. Hindi kasi natin makita kung may balbas ito o wala kasi laging naka-mask ito mga kababayan. Ewan ko kung ano tinatakpan nitong, mabaho ba ang hininga nito o kaya sadyang may problema siya sa sa itsura. Hindi niya pinapakita yung kanyang mukha
parang ang tinatawag niya kasi rito, parang lumalabas na siya ay matapang dito. Pero pagka ganyan, nakatakip ang mukha mo, hindi katapangan yan. Yan ay naghahayag ng iyong kaduwagan. Ayan, Yung tuloy. mga mukhang wag. Mm. Huwag niyo sayangin ang buhay ninyo. Ako na nagsasabi sa inyo. Ba- Huwag mong sasayangin ang buhay. Tsaka, kung magbabanta ka sa akin, ito, bibigyan ko na rin kayo ng kung gusto nyo malaman kung nasaan yung exact location ko. Ayan. Nasa lugar po ko ng Zamboanga, Sibugay. Igil. Nasa bukid po ako ng Timalang. Mm. Doon ako umuwi palagi, Timalang. So, nag-request kasi yung Ayan mga kababayan sinasabi niya rito yung kanyang location kung nasaan daw siya. Mga kababayan, walang maniniwala sa iyo, Panyo. Alam na namin ang style mo. Meron ba na mga sinong tanga ang maniniwala sa iyo sa sinasabi mo kung saan ka naroroon? Ayaw mo nga sabihin kung nasaan ka. Pagkatapos magsasabi ka pa ng maling lokasyon. Tanga na lang at bobo na lang ang maniniwala sa iyo. Pero tingnan niyo to itong susunod na sasabihin niya. Pakinggan natin. aking CO na para protektado ako. May binanggit siyang CO, mga kababayan Ang ibig sabihin ng CO ay commanding officer, kung hindi ako nagkakamali. Ang binabanggit niya rito ay army na, mga kababayan kasi commanding officer ito tuloy pa natin, diretso pa. Dito muna ako sa loob ng kampo. Dito muna ako sa loob ng kampo. So talagang ito, mga kababayan Sundalo po ito. Sundalong Sundalong kanin, sundalong anong klaseng sundalo kaya ito? Tuloy natin. Dahil para makita yung kayabangan ng mga muklo na yan, kung kaya ba talaga nila ako, no? So, ngayon, sinasabi ko na sa inyo ngayon kung nasaan ako. Tignan natin ngayon, Tignan natin, nagtatanong kasi, nasaan ka? Ano tama address mo? Tignan natin kung talagang kaya nyo. Mayroon pa nagpakita sa akin ng ang tawag nito? Armalite, tapos M23. Yan, yung pagmumukhang yan, yung mukhang gusgusin. Nakala mo naman, sundalo. Ano lang naman yan, isang, kumbaga, ang tawag kasi namin dito, maliban na bandido, ito'y tinatawag natin ng mga terorista. No? Walang kadala-dala, maraming yan dyan sa mga muklo. Ang problema sa mga to, magagaling magsiporo, magaling kinaya mauti. Mas malalakas pa yung armas na mauti dyan nung nagyabang sa pamahalaan. Nung pinasok na namin, pinuntahan namin doon sa loob mismo ng Marawi, nangyari doon sa mga mayayabang na muklo? Di ubos. Di ngayon, nangamote sila. Sabi ko nga, pinagyayabangan ako sa armas na dala niya. Tingnan nyo, tinatakot ako. Hindi niya alam kung ano yung dinadala ko. Hindi niya alam, takot na siya. Mga kababayan doon sa mga ipinapakita, ayan meron pa siyang pinapakitang larawan din, mga kababayan ito kasi, mga kababayan, yung nandyan na pinapakita niya, iyan kasi yung mga nagpo-post din sa kanya na naghahanap sa kanya, mga kababayan pero ito, pinapakita niya yung litrato sa bandang kaliwa. Siya daw yan, mga kababayan. Tingnan natin ano sasabihin niya rito. Tuloy, Panyong. Itong dinadala ko, ayan nakita mo yan? Nakita mo na sa likuran ko? Sa tingin mo kaya pag tinira kita nito? Alam niyo, mga kababayan, nakita mo yan? Nakita mo yung nasa likuran ko? Sa palagay niyo, mga kababayan, siya kaya yan? Yung nasa likuran daw. Nakita niyo yung nasa likuran ko? Parang sinasabi niya na siya yan na nakahawak ng mahabang armas. Pero yung nasa harap, tingnan niyo yung itsura, yung nakamas na nasa baba, kaliwa, tingnan mo naman yung itsura kaysa dun sa nasa likod niya. Tingnan na. Anong masasabi mo dyan, Panyong? Tuloy.
Yung aking tangkid de guerra, may matira pa sa'yo. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Puro yabang lang kayo, mga muklo kayo. Ha, binigyan lang namin kayo ng pagkakataon na makahawak ng armas dahil nga sa nagmakaawa kayo sa pamahalaan na kung pwede, bigyan kayo ng armas. Tinan nyo mga kababayan na naka-uniforme ng army. Ayan o. Talaga namang bumili pa siya ng uniforme ng army. Mga kababayan, pagkatapos yung sombrero niya, ginawa niya ring green. Para mukhang kapani-paniwala talaga. Tuloy pa natin. Para makatulong kayo. O para hindi sabing inaapi kayo ng pamahalaan, binibigyan kayo ngayon ng karapatan na humawak ng ganyan para makatulong. Sige, pero kwento pa. Pagyabang, lalong-lalo na sa isang katulad ko. Ha? Ito lang sasabihin ko sa inyo, ha? Kayong mga... Ikaw itong mayabang nagpapakita ka ng mga litrato dyan na may hawak kang mahaba, naka-uniforme ng naka-full battle gear. Ha? Pero hindi mo na pinakita yung dapat clinose up mo yung mukha nung tao na yon kung ikaw nga yun. Tanga na lang at bobo ang maniniwala sa iyo dyan, Panyong. Tuloy pa natin. Muklo kayo. Hindi ako nag-iisa tulad ng sinabi ko at sa inaakala ninyo nag-iisa ako. Tulad ng sinabi ko. Kung marami kayong mga muklo na nagagalit sa akin, mas maraming mga tunay na Muslim na nagmamahal sa akin. Ayun, marami daw tunay na Muslim na nagmamahal sa kanya, mga kababayan. Samantalang halos lahat na po yata ng mga Muslim ay pinaghahanap siya. Hinahanting na siya, mga kababayan, dahil sa kanyang mga binitawang mabibigat na salita laban sa mga Muslim, mga kababayan, At nauunawaan nila at naiintindihan tinan mo? ang ibig kong sabihin at ang pinaglalaban ko. Sasabihin ko lang doon sa mga muklo, Ayan, mga kababayan so yun po, mga kababayan, parang sinasabi niya, mga kababayan, na siya po ay sundalo, army. At pumunta daw po siya sa kampo, ang sabi nga niya kanina, para daw ma-secure ang kanyang seguridad, sabi ng kanyang CO, commanding officer, dito ka muna. Sabi niya, mga kababayan ayon sa kwento niya. Alamin natin, mga kababayan, totoo kayang sundalo ito? Itong si Panyong? Mga kababayan, tingnan nyo to mga kababayan Ito ay mismong post ng Philippine Army sa kanilang verified Facebook account. Ayan, Philippine Army, mga kababayan Yan ang pinost nila. Anong sabi nila dyan sa post ng Philippine Army? Sabi nila rito, not a soldier. Don't be fooled by fake accounts in misleading claims. Sabi rito, the individual, sabi rito, pangalan niya, Epifanio Labrador, Richard Vallejos Palacio, aka Epifanio Labrador. Ibig sabihin, mga kababayan, itong taong ito, mga kababayan, ay kumpirmado na ang kanyang pangalan ay Richard Vallejos Palacio. At yung Epifanio Labrador, yan ang ginagamit niyang alias. At yan nga ang pangalan ng kanyang YouTube channel, pati doon sa kanyang mga ibang social media accounts. Sabi rito, not a member of Philippine Army. False claim. Ayan nakalagay pa dito. Warning to the public. Hindi ko kasi mabasa doon sa malaking screen ko tinitingnan Huwag maniwala. Sabi rito, doon ko na nga basahin sa mismong post. Ito kasi kinuha lang natin sa post ng Philippine Army. Paano natin mapatutunayan na totoo yan? Yung post na yan, ito tingnan nyo. Ayan, mga kababayan, nakita nyo may badge. Ayan, sa taas. Merong badge yung Philippine Army. Ibig sabihin, verified yan na Facebook account sa Philippine Army. Anong nakalagay dyan sa post nila? 1 hour ago.
Kinuha po namin yan sa kanilang Facebook account. Anong sabi rito? False information. The Philippine Army warns the public of a certain individual posing as a member of the Philippine Army on Facebook. At siya na nga po yan, mga kababayan, si Richard Vallejos Palacio, aka Epifanio Labrador, ay nagkukunwari na siya ay isang sundalo. Pero mga kababayan, siya po ay hindi sundalo at kailanman ay hindi naging sundalo. Ito po ay peke po, mga kababayan. Isang na namang panluloko sa ating mga kababayan at pagsisinungaling ang kanyang ginawa, mga kababayan. Nakita nyo kung gaano kasinungaling itong taong ito, mga kababayan. Kaya dun sa aming mga kababayang Muslim, sa mga kapatid naming Muslim, itong taong ito, yung sinasabi po niya, baka hindi nyo pa po alam, yung ipinagmamalaki niya na nasa campus siya, yung ipinangangalandakan niya na siya ay isang army, ito na po mga kababayan, may resibo. Hindi po army yan. Yan po ay peking sundalo at hindi totoong sundalo. Kiniklaim lang na isang sundalo pero kinumpirma po ng Philippine Army na hindi po siya miyembro ng Philippine Army. Malinaw po yan, mga kababayan. Ikalat nyo po ito. Dahil ito ay maraming nagugoyo kasi ito, marami pong na bubudol ito. Mambubudol kasi ito eh. Ang daming ang mga OFW na bubudol nito eh, nanghihingi ng pera ito eh. Oo. Mga kababayan, gusto lang namin na kaya namin ikinontent ito para malaman ng ating mga kababayan ang pinaggagawa ng taong ito. Ito'y isang napakalaking sinungaling po. Hindi po totoong sundalo yan, mga kababayan ha. Ayan, kinumpirma na po ng Philippine Army na siya ay isang huwad. False claim. Hindi totoong sundalo yan, mga kababayan. So yun lang mga kababayan, binigyan lang namin kayo ng update tungkol dito kay Panyong na nagkukunwaring sundalo. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa inyong lahat.